Amen! Amen mga kapatid! Amen! Isa na po ang lahat? Bakit may tissue dito? Amen mga kapatid! Kamusta po ang lahat? Amen! Busy pa, busy! Magandang gabi mga kapatid. Wala ba ditong ano? Good evening, sister. Good evening. Good. How are you? Good. Are you good? Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Kamusta na po ang iyong gabi ngayon? Mga sumasagot? Maganda ba? Sobrang blessed. Amen! Yan ang gusto kong sagot. I am blessed. Sabihin nyo, I am blessed. Dapat ganyan ang Kristiyano. Kailangan kahit na anong season, tsaka out of season is I am blessed. Di ba? Dapat sigurado tayo. Amen. Ayun o. Sagot na sa likod. Yung mga nasa harapan, hindi sumasagot. Hoy, sumagot ako ah. Maganda pala sa likuran. Amen, amen. Yan. Tulad po ng ating yung nakaraang 2 weeks, 3 weeks, 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Ang ating pong theme ay submission. Yan. Submission. Ang ating pong passage sa submission is trusting the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. Acknowledge God. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Amen? So ang ating theme po ay submission. So ang ibig sabihin po ng submission is willingly coming under the authority of another. Yan po. Sino po nagpapasubmit dito sa kanyang asawa? Amen. Wala akong kasama. Ikaw, may sabit ka sa asawa mo? Oo. Ganda yan. Kahit na lalaki magsabit sa asawa, okay? Sana rin. Sino? Amen. Yung mga single. Isa mga amo nyo, syempre, di ba? Okay? Submission. Ang ibig sabihin ng submission, kailangan willingly ka. May willingness ka. Na ibigay yung will mo o under the authority of another person or to God. Amen? Ang ating pong passage ay sa Genesis chapter 22 verse 1 to 3. Yan. So sabi dito, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, here I am. Second, he said, take your son, sabi ni Lord, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. Number 3, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, his son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering in arose and went to the place of which God has told him. So let's pray mga kapatid. Let's stand up. Amen, Lord. Salamat Panginoon Diyos sa gabing ito, Lord God. Tonight, O Lord God, your word, empower us, Lord. Give us, Lord God, the clarity, O Lord God, about the submission, O Lord. It's very easy to say, I am submitting to you, O Lord God, but Lord, you are always there for us to see our hearts, O Lord God, if it is true or not. That's why, Lord God, I am here, we are here, Lord God. Bow down before you, throne, ask forgiveness for our sins, O Lord God. And we don't lean our own understanding, O Lord God. Help us, Lord,
to align in your will, to submit in your will, O Lord God. Kahit hindi namin naintindihan, O Diyos. Lord, thank you, Lord God, for tonight. Holy Spirit, be with us, Lord God. Use me, Lord God, as the empty vessels of your word, O Lord God, here in this place, O Lord. Without you, Lord God, I am nothing in the name of Jesus. And the altar congregation, O Lord God, that hear your word, O Lord God, open their spiritual eyes and ears, that they will understand boldly and plainly, O Lord God. To your name, O Lord Jesus, all the glory, in Jesus' name, amen. 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 So ang ating pong passage ay tatlo lang na verse. Sa Genesis chapter 1, verse Genesis chapter 22, verse 1 to 3. Yan. So ito pong ating passage ay, although Abraham ay probably knew that certain peoples and ancient world, alam ni Abraham, noong unang panahon, ay may nagsisacrifice na ng mga bata. Pero sa ibang sa ibang ritual, sa ibang mga culture, alam na ni Abraham yun, hindi na siya nagugulat dyan. But Abraham is different. He was no doubt when God told him to sacrifice his only son, Isaac. It tested not only his obedience but also his faith. Because once Isaac was dead, God could no longer fulfill his covenant promise of giving Isaac a multitude of descendants. A conflict existed between disobedience in God's command and faith in his promise. Nevertheless, Abraham obeyed, believing that God would provide the solution to this difficulty, and if it meant raising the sacrificed son back to life. Si Abraham po, itong time na ito, hindi siya nag-complain. Hindi siya nagsabi na, bakit Lord? Why? Why like this, Lord? Hindi po siya nag-complain ng ganyan. So, si Abraham, he had a submissive heart. Are you? Are you have a submissive heart? Do you have? Walang sumasagot. Amen. Hindi sila sigurado sa kanilang sagot. But Abraham ay may sagot siya, that genuine faith, submissive heart seeks to honor and obey Christ in His word above all else. That we call submissive heart. We have to seek honor God and obey Christ in His word above all else. Kapag nagsubmit ka kay Lord, kailangan di ka nagko-question. Kasi kilala mo siya eh. Di ba? Makikilala mo lang ba si Lord pag binigay lang sa iyo kung anong gusto mo? Makikilala mo lang ba siya dahil sa paghimingi ka kay Lord? Lord, this is your promise to me. Tapos binigay ni Lord. Pero sa pangalawang pagkakataon, humingi ka hindi binigay ni Lord. So, dun sa una, naniwala ka, sa pangalawa, hindi na. Submissive hearts is not according to you. It's according to God, who He is. Not who you are. Believers should be submissive in God's authority. Yan pong dapat natin gawin. How to submit? To be submissive in God's authority. Number one, to be submissive in God's authority, you must listen to God's voice. Sabi dito sa verse 1, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Sa ibang salin, here I am, Lord. Amen. Pag sinabi pong testing, sa mga ibang mapapansin nyo, pagkakaintindi ito, it must be clearly distinguished from tempting. Sa King James Version, ang pagkakaano nito, tempting. So, hindi po siya tempting. Testing. God allowed to tempt us by Satan, to test your faith, to test my faith, if it is genuine true. Yan po ang ano nun. Kaya makapag-submit ka lang kay Lord, you have to being a submissive heart. You have to be a submissive heart if you have a genuine faith.
You cannot submit without a genuine faith to God. God does not tempt anyone to do evil. Sabi sa James 1:13. Yan. Let no one says when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil. And He Himself does not tempt anyone. Hindi po si God ang nagtitempt. Inaalaw niya po na matempt ka to test your faith. Amen. When Abraham said, here I am. Here I am, the one that you love. Here I am, Lord. It meant that he was ready to be taught, ready to be obeyed, ready to surrender, and he was ready to be examined by God. Kapag nagsabi ka kay God, Lord, here I am. Ready ka na. Hahalongkatin niyang buhay mo kahit alam niya na. Amen? Ito pang sabi, yung pagsabi ni Lord sa kanya ng Abraham, here I am. Ang bilis sumagot, no? Abraham, quick answer to call is a wonderful example of how the man or woman of faith should respond to God. How would you react if God told you to do such thing kung alam mo na papatay ng anak mo alay sa kanya? Magsasabi ka ng, Lord, here I am. Patayin nyo na yung anak ko. I-offer nyo na. I-offer ko to para sa iyo. Kaya nyo? Actually, sa panahon natin ngayon, walang kayang may gagawa niyan. Kasi sinabi lang ni Lord na ganito. According sa iyong faith, hindi mo kayang ibigay kaya hindi kanya iti-testing sa faith na meron ka ngayon kung hindi mo kaya. Amen. Ang sasabihin pa nga ng ibang tao, Lord, mind your own business. Pero hindi ko sinasabi sa kanya literal, pero sa isip mo, bahala ka Lord, hindi ko sasacrifice ang anak ko para sa iyo, kahit sabihin mo. Pero dito sa generation natin, ano bang sinasabing anak o sinasacrifice mo? O mga bawat na priority at mahal na mahal mo, kasi sinabi dito, the only son, sinabi niya, alam mo bang si Abraham? Ito si Abraham ay may anak din na isa. May panganay na anak to kay Hagar. At ang pangalan niya ay Ishmael. Ishmael. Kaya kailangan, napapansin nyo, kailangan nag-smile kayo. Kaya smile, di ba? Di ba? Amen. May anak po siya. Siya dapat ang magmamana ng mga inheritance ni Abraham. Pero ang sabi ni Lord, ang covenant niya ay nandoon sa anak niya kay Sarah. Kaya si Isaac ang the promised offspring ni Abraham. Yan ang covenant ni Lord kay Abraham. So, sa panahon ngayon, kung sasabihin sa iyo ng ganyan, ano bang kaya mong sacrifice kay Lord? Trabaho? Opportunity na maging beauty queen ka na? Ha? Ano pa? Magkaroon ka ng asawa dahil nagmamadali ka na, wala ka na sa listahan ng kalendaryo? O gusto mo maging manager sa madaling panahon kasi ito yung pinapangarap mo? Marami kang gusto sa buhay na dapat na ayaw mong bitawan dahil ayaw mong magsabit kay Lord. Ayaw mo sa kanyang authority kasi may pinipili ka lang na gustong isabit para sa kanya. Ito pong sinasabi ng word na itong mundong ito sinasabi niya, mind your own business, Lord. Hindi ko business yan. Business mo. So pag tinawag ka ni Lord as a Christian, as a believer ni Christ, you have a submissive personality. Ano bang ibig sabihin ng submissive personality? Someone who willingly submits to the authority of someone else. Actually, pag magsasabit ka kay Lord, hindi ka naman direct na nagsasabit kay Lord eh. Sino nakakita kay Lord? Personal. Wala nakita? Wala nagtataas?
May isang nagtataas ng kamay, nung nakakita. Alam nyo, day lang. Amen! So, mga kapatid, wala akong nakakita kay Lord. Ang ginagamit ni Lord, yung mga nasa loob ng simbahan. Kung nasa simbahan ka, may leaders dyan. May pastors dyan, may leaders dyan na kailangan mo mag-submit. Minsan may hindi ka naintindihan. Eto, huwag na natin na sa church. Sige, okay. Sa trabaho tayo. Pag sinabi ng amo mo kahit galit na galit ka, nagkasabit ka, di ba? Bakit? Salary cut. Salary cut kapag hindi ka sumunod. Susunod ka. May overtime tayo ngayon. Kailangan pumasok ka. Hindi mo na kung church. May overtime kami. Mas priority ko tong kasi kung talagang to ni Lord, hindi niya ko haya na pumunta doon. Kapatid, may will ka. Hindi lahat ng pagkakataon si Lord ang gagawa ng sa iyo. Alam mo ang tama at mali at alam mo ang will. Pag nagsasabit ka sa isang tao, nagsasabit ka kay Lord, it's not about nagagawa si Lord palagi ng sitwasyon na iaayon sa iyong will. Kailangan ayon sa kanyang will. Amen? Dapat meron kang tinatawag na service-oriented mindset na sa Tagalog is, ang dapat iniisip mo yung nakatuon ka sa serbisyo. Serbisyo saan? Kapag nagtatrabaho ka siyempre sa company o kung saan ka man nagtatrabaho, kanino ba nakatuon ang serbisyo mo? Kapag wala kang focus dyan, ang mangyari sa'yo, baka tanggalin ka. So sa serbisyo mo sa church, na inilagay ni Lord, ang mga nanditong authority na binigay ni Lord, ay kailangan magsabit ka. Dapat nakatuon ang serbisyo mo hindi dun sa tao, kundi kay Lord. Kapag nakatuon sa tao ang iyong serbisyo, tandaan nyo, aayaw ka. Aayaw ka mga kapatid. Pag nagsabi sa iyo si Lord na ganito gawin mo, magsabit ka dyan, hindi ka sabit-sabit ng taong ito. Ayaw ko dito. Wala tong ginawa kundi ipahamak ang buhay ko. Hindi po ganyan si Lord. Actually mga kapatid, meron akong nabasang book. May isang youth pastor. Sinabi sa kanya na siyang representative na maging youth pastor. Nagulat siya na siyang pinili sa dami-dami. Ito yung nangyari sa Amerika. Ito ay nasa large international church na tinatawag. Ibig sabihin malaki. Nung naging youth pastor siya, naging head siya ng youth pastor. Di syempre may secretary siya. Di ba? May staff siya. Ngayon, yung secretary niya nagsabi sa kanya na meron tayong pupuntahan. Pwede ka ba? O di may pupuntahan sila. Kaparehas din ang kanilang faith sa ibang church. Paano ba mag-disciple? Yun ang tanong niya ng kanyang secretary doon sa di niya, si John Piper wala siyang experience dyan nung tinanggap niya yan. So nung pumunta siya doon, nakita niya, ang daming tao. Ang mga kabataan, ang dami. Pero yung mga adult, 1,250. Hindi pa kasama yung mga teenager. Kasi sila, kaya tinawag na youth pastor, hindi ibig sabihin na 17 years old ka o 20 years old. Ang youth pastor, maybe 30 years old ka, ganyan, hindi ka pwedeng 60 years old. Youth pastor nga eh. Diba? So pumunta doon si John, doon sa nakita niya doon sa kanilang administration na napaka-ordered. Tapos nung nakita niya na nadami, alam mo bang ginagawa nila? Nagtanong siya, ano bang ginagawa niyo? Bakit ganyan kay karami? Ang sabi niya, kasi ginagawa namin to kasi may party kami tuwing gabi, Friday. Anong klaseng party yan? Pinapakain namin sila. Tapos pagkatapos namin pakainin, lalasingin namin sila. Ay, joke lang, hindi kasama lasing. Papakainin namin sila. Tapos pagkatapos silang mabusog, may lalapit na isang leader. Paglapit na isang leader, share niya ng gospel. Pag na-share niya ng gospel, 80% ay pumupunta.
80% ang hindi tumatanggap. Ngayon, nang tumanggap, niyaya nila sa cell group. Kaya ganun ang senaryo, bakit dumadami yung nila, strategy, yung nakita niya. Nung bumalik ito si John, dun sa kanyang church, sabi niya sa kanyang senior pastor, sabi niya, gawin natin ito. Hindi ko na sabihin yung iba. Sinabi niya na gawin natin ito. Naikwento niya na lahat. Gawin natin ito. So sabi niya doon, sabi niya yung go for it. Nung sinabi niya yan, so tinrain ni John yung kanyang mga staff ng 6 months. Pero after 5 months, nagsabi si Lord sa kanya na pumili ng 24. So, marami. Nung pumili ng 24, tinrain niya naman niya after 6 months. Di ba 5 months yun? Sa 5 months, nagbigay si Lord ng revelation sa kanya. 6 months, naubos na yun. After 6 months, mayroon pang 2 months na iti-train to disciple kung paano mag-disciple sa mga iba't ibang area. So, nung nangyari yun, na kumpleto na lahat, ibig sabihin, napagplanuhan na ni John. Lahat. One time, may meeting sila. Senior pastor, at yung 11 members na pastors din. Nung pagpunta doon, ang sabi ng senior pastor, sabi ng Holy Spirit sa akin, itigil natin ang home cell group. Yung parties. So, nagulantang si John. Bakit? Pagkatapos mo sabihin sa akin na ganito, ikaw din ang pipigil sa mga plano mo na dapat kay Lord. Hindi pumayag si John. Nakipag-argue siya. Hindi siya nag-submit. Ito tinasabi ko, large international church. Hindi magiging large international church ito kung ang senior pastor ay hindi disciple or hindi siya competent as a pastor o qualified as a pastor. Kaya si John, nag-isip siya. Kapatid, tanong ko lang sa inyo, may mga bagay sa buhay nyo na pinapagawa sa inyo ng nanay nyo, magulang nyo, nagsasabit pa kayo? O nagtatanong kayo, bakit? Bakit pa? Ganon din po sa church leader natin. O sabihin na natin, mas marami kang alam. Kapag planuhan mo na, marami kang alam. Pero hanggat hindi ka nagsasubmit, darating sa point na ikaw na hindi ka nagsasubmit, kapag ikaw nagkaroon din ng member, asahan mo kung anong fruit na hindi ka nagsubmit, ganun din sila sa iyo. Huwag kang magagalit o huwag kang magtataka. Kung ano ang tinanim mo, yun ang magiging bunga. So si John ay hindi siya ni Lord, mag-submit ka, kinonvict siya. Ang Kristiyano, kapag kinukonvict ni Lord sa mga bagay na hindi niya lubos na maisip, bakit ganito? Kapag sinabi ni Lord na ganito, gawin mo. Si Abraham, ganun ang ginawa niya. Hindi siya nag-question ng kahit na ano. Kahit alam niya na ang pinakamamahal niyang anak, ang kapalit na i-offer. Ang tagal niyang hinantayan, 100 years old na si iaalay kong anak ko. Lord, ikaw nagbigay nito sa akin eh. Lord, ito opportunity na pupunta ako ng abroad. Ito yung opportunity na pupunta ako ng Australia. Tapos Lord, ganitong gagawin mo? Kayaan mo ko, nandito natatayo, tapos ayaw mo papuntahin doon? Ano ba talaga, Lord? Ang tagal ko minantay na pumunta ng Australia. Tapos, ano ba talaga? Gagawin si Lord. Anak, ginagamit kita dito. Lord, magagamit mo na din naman ako doon eh. Anak, ginagamit kita dito. Hindi Lord, anak, ginagamit kita dito. Paulit-ulit lang na sinasabi ni Lord yan sa iyo. Kasi hindi siya nagbibigay ng ibang word. Hanggang hindi mo naiintindihan yung naunang salita niya. Yun po si Lord. Kung kilala niyo si Lord, si Jesus Christ as Lord your Savior, dapat alam niyo kung sino siya. Kung anong karakter meron siya. Dapat hindi ka nagdududa kahit merong pagdududa. Dapat nakatuon
ang iyong serbisyo kay Lord, hindi sa tao. Mahirap mag-submit, mga kapatid. Napakahirap. Lalo na kung hindi mo gusto. Dahil ang ibig sabihin ng submission is your free will. Dapat willing ka na ibigay ang serbisyo mo dun sa authority na nandoon. Mapa-church man yan, mapa-pamilya mo, o mapa-company, o kung saan ka man nagtatrabaho. Anumang klase ng aspect sa buhay mo yan. Kung nahihirapan ka, napakahirap talaga, kapatid. Napakahirap mag-submit. Pero as a Christian, if you are a believer, you must be a submissive child, a submissive servant of Jesus Christ. Amen. You have a submissive heart. If you listen to the voice of God, you must have a submissive heart to the authority that God given to you. Si Chisi, tatawa ko. Don't say, it's not me, Lord. Maybe, baka sila yun. Hindi ako to, Lord. Nung sinabi ni Lord, Abraham, tinawag si Abraham. Here I am, Lord. Kaya mo kaya? Sabihin din ng ganun. Kahit masakit sa puso mo. Sabi ni Isaiah dito, then I heard, sa Isaiah chapter 6 verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am, send me, sabi ni Isaiah. Kasi nung time na yan, walang nag-volunteer. Sinong gusto na ipapuntahin ko doon? Wala. Sabi ni Isaiah, here I am. Tulad ng sabi ni Abraham, here I am. Pag sinabi ni Lord na pumunta ka dito, mag-disciple ka, gawin ang pinapagawa ni Lord para mag-glorify ka. Gagawin mo ba, kapatid? Amen. O hanggang salita lang tayo? No, amen. Kailangan hindi tayo hanggang salita lang. Okay. Dapat pag sinabi mong, here I am, Lord, dapat confident ka sa sinasabi mo. Hindi yung nagsabi ka lang ng here I am kasi gaya-gaya ka sa iba. Nakita mo marami doon. Paano mo ba makukonfirm na ito ay voice ni Lord? Kapatid, ito, number 1, nagbabasa ka ba ng Biblia? Kung talagang nagsasabit ka kay Lord, ginagawa mo ba magbasa ng Biblia o doon ka nagbabasa sa phone mo? At pag nagkaroon ng notification, Lord, kiklik ko lang, baka importante. Pag-click na gano'n, huy, may TikTok si ate. Yes. Yes. O, di ba? Pangalawa, spending time in prayer. Nagpipray ka ba? O nagpipray ka lang pag kumakain, pag tapos na? Thank you, Lord. Sino nagpipray dito ng tapos na? Kumain. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa pagkain na busog ako. Sa ulit-ulit. Pangatlo, talking with other followers of Jesus. Ito po, ang church. Kailangan nakikipag-usap pa. Dapat hindi ka dapat nasa isang gilid. Pansinin nila ako. Pansinin nila ako dito. Itong church na ito, hindi namamansin. Hindi mga nakangiti ang mga ano dito, mga tao. Doon ako sa kabila. Kapatid, ang sinasabi dito, nag-umpisa ka pa lang. Wala pang sinasabing submission, pero ayaw mo na. Dahil na hindi lang nakangiti si Ishmael. Kapatid, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinag-aaralan mo ito, nag-spend time ka ng prayer kay Lord, nakikipag-usap ka sa mga kapwa-believer mo, kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, maririnig mo ang salita ni Lord. At siguradong salita niya ang naririnig mo. Kasi hindi ito part lang ng buhay mo, kundi siya ang buhay mo. Amen? Amen. You know, God encourage you to
to do these things, yung mga pagbabasa, kinukundi ka ng Holy Spirit kapag ikaw ay isang believer. And God help you to learn about His character. Kaya tingnan mo, mapapansin nyo, hindi ka basta-basta matitinag. Kasi kilala mo yung Lord mo, yung Diyos mo. Tingnan mo, yung mga bata, pag magsasabi na, Daddy, hindi ako dyan, give me 5 dirhams. Alam niya naman na hindi ko siya bibigyan. Una-una, wala akong pera. Pangalawa, hindi ko talaga siya bibigyan dahil ayaw ko siyang sanayin. Pero bakit nagsasabi pa siya paulit-ulit? Hanggang sa maawa na lang ako, bigyan ko siya 10 dirhams. Kung ang tao nakakapagbigay ng ganun sa kanyang anak, paano pa ang Diyos natin? Di ba kung kilala ng mga anak natin, ang karakter ng mga magulang nila, what else pa kaya? Yung karakter ng ating amang nasa langit. Ang ating Diyos, na ibibigay niya ang mga bagay na hinihingi mo kapag nag-commit ka sa Kanya, kapag nag-submit ka sa Kanya. Marirecognize mo ang voice niya kapag ikaw ay nag-submit. Every true Christian must be a submissive person. God give you a new heart. And He saved you. And He made you as a new creation. Yung pagiging submissive natin kay Lord, hindi dahil sinib ka lang. Dapat maalala mo kung bakit ka naging Kristiyano. Bakit ibinigay sa iyo ni Lord ang meron ka ngayon. Mahirap no? Yung nasabi ka ng, Lord, bakit ganito? Ba't lagi ako tinutokso nung high school ako? Sabi nila, gwapo-gwapo ko. Ang dami nagbiyak. Sabi nila, ang itim-itim ko. Tapos ang dami kong tagyawat. Bakit ganito sila, Lord? Bakit ako lagi nakikita nila? Bakit ganito sila? Kung talagang totoo ka, bakit mo ko pinababayaan ng ganito? Tapos tatawagin mo ako, anak, tinatawag kita, ginagamit kita, share. Ayoko, Lord. Ang nambubuli ang mga yan, tapos share ko ng gospel. Pero Kristiyano ka na, ha? Alam niyo bang hindi namimili si Lord kung ikaw ay pipiliin? Hindi siya namimili ng tao kung sino. Kung ikaw talagang pinili niya, ikaw na mismo. Hindi ka natatawagin niya in second time. Tinatawag kita, anak, para gawin ito. Kapag tinawag ka ni Lord, sabi mo, here I am. Sabi mo, here I am, Lord. Amen. Ang pagiging Kristiyano ay hindi madali kung ikaw ay hindi nagbababad kay Lord. Kapag hindi ka nagsasabit sa kanyang authority, kapag ang iyong will ay hindi mo sinasabi, Lord, you will be done. Hindi mo sinasabi ng ganun o ginagawa. Napakahirap. Actually, kapatid, napansin ko, hindi naman talaga mahirap maging Kristiyano. Ayaw mo lang bitawan yung bagay na nag-hindrance o nagbablock to serve God and to give the will that you have to God. Yun po ang nagpapahirap, hindi si God. Yung mga bagay na ayaw yung bitawan. Pangalawa, to be submissive in God's authority, you must focus to God's command. In verse 2, He said, take your son, your only son Isaac whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there is a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Take now your son, your only son Isaac. Sinabi ko kanina, di ba? Meron pa siyang isang anak. Si Ishmael. Diba? God called Isaac Abraham's only son. Kahit alam naman natin, kung babasahin yung verse 21, ay nandun ang kapanganakan ni Isaac at pinalayas doon si Hagar ni Sarah. Ito si Abraham nagsabit kay Sarah
Kasi sabi ni Lord, alam niyo bang si Isaac ay sa covenant promise ni Lord kay Abraham. So hindi kayo magtataka bakit si Isaac ang follow natin. God told Abraham to offer him a burnt offering. This was not an offering that was burnt alive, but one with the life first taken by sacrifice, and then the body completely burned before the Lord. Napakahirap kung alay kang ganyan. Buhay. Hindi po patay. Buhay. This test was difficult. It seemed to contradict the previous promise of God. Ang promise kasi ni Lord kay Abraham, magkakaroon ka ng anak kay Sarah. At siya ang fulfillment ng ating covenant. Siya magiging promise at ibibless ko siya. Ibibless kita through Isaac. Siya ang pinangakong anak ni Abraham. At magkakaroon ka ng kasing mga descendant na kasing rami ng buhangin sa dalampasigan. At kasing dami ng stars sa skies. Diba? Grabe. Kaya gusto nyo ba ng ganon? Yung lahi nyo ganon kadami? Tata kasi si ayaw. Parang ayaw eh. Ayaw mo? Dapat gusto mo. Sabi ko nga nung nakita ko si Joshua, wow, ganito palang lahi ko. I want like stars. Kasing dami ng stars sa skies. And kasing dami ng seashores sa Grabe, no? Kung yung hindi ko pa nalalaman, Lord, wag na. Pero nung nalaman ko yung offspring ko, sabi ko, Lord, gusto ko pa. Kaya binigay si Debbie. Hanggang doon na lang. More. Amen! So mga kapatid, hindi po nagko-contradict yung promise. Umpisa nung binasa natin yung verse 1, God tested Abraham, not tempted that. God tested everyone who passed. I can test the Lord if you have a genuine faith to Him. Paano ko nga naman magsasubmit, di ba? God's command cannot enforce sin, but it was not wrong Abraham's eyes for a father to slay his son. Hindi mali sa paningin ni Abraham na patayin niya ang kanyang anak. Dahil kasi inutos yun ni Lord. Kung mali sa paningin natin lahat, kay Abraham hindi. Kasi si Abraham ay merong genuine faith kay Lord. Nag-focus siya sa command ni Lord sa kanya. Nga, kapatid, pag magpupokus ka sa command ni Lord, wala ka mag-ibang makikita sa kanya, kundi karakter niya. Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 33 verse 27, the eternal God is your refuge, in His everlasting arms are under you. If you have a submissive heart, you have to honor and obey Christ in His word above all else. It says, yes, Lord, your will be done. Because you are my personal Savior. You are my God. Are there any areas in your life where you are resistant, reluctant, and afraid to obey the Lord? Meron ba sa mga areas nyo? Marami. Sa mga areas nyo, ang hindi nyo, ang natatakot kayo mag-obey kay Lord kasi merong kapalit. Actually, nung tinanggap nyo si Lord as Lord and Savior, pinakita niya kung anong karakter meron siya. Kaya niyang gawin kung anong mga bagay na imposible sa tao. Ang puso mo, binago niya yan. Hindi kaya yan ng operation lang. Gusto mo ng puso ni... Sino ang pinakamabait dito na tao? Sabihin na natin, pinakamabait na tao si Ashley at saka si So ikaw ay isang hindi mabait na tao. Gusto mo maging yung puso niya ganun. Patayin ko to. Gusto ko makuha yung puso niya. At iba't ilalagay ko dito para maging mabait ako. Ganun ba yun? Hindi kasi mabait kayo eh. Kasi di ba may pag namamatay yung ibang tao, parang inaano nila yung ibang organ nila. Di ba? Hindi kinukuha lang yung merong Weber na pag namatay ako, ganun. Kaya maraming gusto pumatay sa kanila. Ngayon mga kapatid, hindi po yun about sa operation, kundi si Lord, ito yung tinatawag na impossible sa tao, pero posible sa Diyos na baguhin ang puso mo. Nung binigay mo yung will mo kay Lord, my will, Lord, is in you. Doon ka na bago. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 2, sabi nyo, fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith.
Mag-focus tayo kay Lord. Fix your eyes in Jesus. Si Jesus na ating Lord and Savior. Si God. When we have faith in Jesus and live righteously, God will provide us as a glorious life in His name. Yung sinabi dito sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Hindi po siya tinawag na kunti lang. Every needs of yours. Ano bang kailangan mo? Hindi kung ano ang gusto mo. Kung ano ang kailangan mo, yun ang binibigay ni Lord. Yun si Lord. God's proving yung pagiging prove ni Lord sa iyo, it doesn't mean that standby, nakaganito lang siya, titingnan ka lang niya, kasi titingnan niya kung anong behavior mo. Tinutulungan ka niya according sa need na meron ka. Kaya binibigyan ka ng trials ni Lord. Inaalaw ni Lord ang trials sa buhay mo. Yung mga provision, pagsubok, it is because it's all filled a divine aid. Yung tinatawag na divine aid, banal na lunas na walang ibang makakapaglunas niyan kundi si Lord. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19, by faith Abraham when he was tried, offered up Isaac and he had that received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall be seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from where hence also he received him in figure. Tingnan mo, by faith. Kung kilala natin si Lord, by faith. Kung may gagawin ka, by faith. Without faith, you cannot please God. That time Abraham, a father, right over his child life was unquestioned. Hindi niya kinestyon, siya mismo papatay sa kanyang anak. I-o-offer niya. Pero si Abraham iba. Nag-focus siya. Nag-submit siya kay Lord. Doon sa authority ni Lord. Even though lacerated yung kanyang puso. Ibig sabihin, sumusugat. Nanunugat. May sugat ang puso niya sa pagsunod niya, sa pagbigay niya, pagsubmit niya ng will kay Lord. Sino bang nagbigay ng bagong puso sa iyo? At sasabihin mo rin na, Lord, bakit binigyan mo ko ng bagong puso tapos susugatan mo rin pala? Hindi. Kaya ka nasusugatan kasi ayaw mo mag-submit. Alam ni Abraham na kahit may sugat ang puso niya, hindi masusugatan ang conscience niya. Dahil alam niya na nakatatak dito kung anong karakter meron si Lord sa buhay niya. Sabi dito sa James chapter 1 verse 17, whatever is good and perfect comes down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. He never changes. Kung anong promise ni Lord sa iyo, kung anong promise ni Abraham, kay Abraham, ganun din ang promise niya sa inyo. Kapatid, hindi nagbabago si Lord. Huwag niyong baguhin ang karakter niya. Maaaring ikaw magbago ka, pero si Lord hindi magbabago kailanman. Ganyan si Lord. Jesus teaches us the foundation of Christianity is for all believers. Love God and love your neighbor as you love yourself. Ito po yung greatest commandment na binigay ni Lord sa atin. And expound ni Paul ito. Meron tayo mga mutual submission na tinatawag. Kung babasahin natin sa Ephesians, wala na dyan. Ephesians chapter 5 verse 21. Yung reverence natin kay Christ. Submit to one another. Merong mga tinatawag na ganun. Sa Bible, submit to one another. Magtulungan ang bawat Kristiyano, mga kapatid. Because this is a reference to Christ. Kilala natin si Christ, kaya nandito tayo, hindi para lang magkita-kita at magbigay ng kasiyahan, kundi gino-glorify natin si Lord. Dahil kilala natin si Lord kung anong karakter meron siya. We have to focus to God's command kung ano mang meron ka. Kung anong binigay sa'yo. Alam nyo ba, unique tayong mga tao. Sasabihin natin, pare-pares tayo na nandito. Pare-pares tayo ganito ang ni Lord sa atin. Kapatid, hindi. Hindi lahat ng sinabi ni Lord sa'yo, sinabi sa Kanya.
Magkakaiba kapatid. Kaya mo bang sabihin yung sinabi ni Lord sa'yo, tapos sabihin mo sa iba? Hindi. Kaya mo lang yung konti, detalye, pero hindi lahat. Si Abraham nag-response sa invitation ni Lord by obedience of faith, by to be submissive, servant of Christ, servant of God. Dapat ganun tayo. He is a revealer. Nagre-reveal si God sa atin kung ano man ang wala sa atin. Alam niyo bang si Abraham is the model of this obedience and the most embodiment of this submission? Wala siyang question. Siya ang sagisag ng submission. Actually, dalawa sila yan. Ang nanay ni Jesus Christ is Mama Mary at si Abraham. Alam niyo bang si Abraham, hindi niya tiningnan kung anong mayroong sitwasyon. Tiningnan niya kung ano ang karakter ni Lord. Nung sinabi niya sa Genesis chapter 22 verse 8, Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they were both of them together. Kasi nagtanong si Isaac, dala-dala ko yung sulog, dala-dala ko yung panggatong dala-dala ni Isaac, dala-dala naman ni Abraham, yung sulo, yung apoy, tsaka yung dala-dala yung itak. Yan. Nagtanong si Abraham si Isaac kay Abraham, asan yung lamb na offering? Alam niyo bang si Isaac, isa rin sa mga submissive child? Bakit? Nung nilagay ba si Isaac doon ni Abraham, wala ba siyang hininga? Pinatulog ba siya? Hindi. Alam niya na siyang i-offer ni Abraham. Pero nag-obey siya sa tatay niya kay Abraham. Ganon din si Abraham sa father. Our Father God in heaven. Hindi siya nagbabago kailanman. It is when we completely surrender to His authority and base our decision and our action on His Word. To focus to God's command and obey the voice of God means that our life must be built on a relationship with Him. We must be close enough to her, to hear, and love enough with Him to follow Him above all others. Kailangan kapatid, ito pong gawin natin. Don't focus on yourself because it changes all the time. Focus on God. He loves you and it will never change. Hindi siya magbabago kailanman. Number 3, to be submissive in God's authority, you must undoubtedly respond to God's mandate. Verse 3, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him in son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place to which God told him. Abraham promptly responds to challenge placed for him. Wala pong hesitation ng ginawa ni Abraham yun. In fact, nag-prepare pa siya kung anong pinagawa sa kanya. Kaya nyo ba kapatid ng ganun mag-prepare na alam nyo ang iaalay ang anak nyo? O hindi na lang kamong anak dito, yung pinakamamahal mo. Mahal na mahal ko yung cellphone ko. Diba? Hindi ko to iaalay kahit kanino. iPhone 17 ang gusto ko. Hindi ko to Meron pa ng 17? 16, no? Abraham promptly responds to challenge placed for him. Wala siyang hesitation, mga kapatid, nung sinabi promptly response. Wala siyang hesitation. Ginawa niya mga bagay na pinapagawa ni Lord. Kahit alam niya na ang kapalit ay napakabigat. Abraham passed God's test. His obedience proved his faith. He did in fact sacrifice Isaac, though he did not kill him. Kasi nag-provide si Lord Di ba? So dapat tayo mga kapatid, ang gagawin natin, dapat hindi tayo nagdududa kung anong pinapagawa ni Lord. Hindi mo natin naiintindihan ang mga bagay na pinapagawa niya. Ang kailangan ni Lord, you have to be a submissive child. Dapat mag-submit tayo sa kanyang authority. God pointed out how these events prove that obedience that was the way to blessing. Alam niyo bang may blessing mga kapatid pag ikaw ay nag-submit?
May blessing kapatid, hindi natatapos na nagsabit ka lang. Na nagsabit ka lang kay Lord, yung will mo. Meron pong blessing. Nababago ang karakter mo. Ang unahin ni Lord na baguhin sa'yo, na blessing, yung panloob mo, ang karakter mo. Kasi ang gusto ni Lord, you have to have a fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, meekness, gentleness, goodness, self-control, and patience. Dapat meron ka yan. Kapag meron ka yan, mabilis lang mag-submit. Sabi dito sa Psalms chapter 119:60, I will hasten and not delay to obey your commands. Hindi ako magdadalawang isip. Gagawin ko kaagad, Lord, kung ano pinapagawa mo. Dapat ganyan tayo. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Yan dapat ang gawin natin. Kapag anong pinagawa ni Lord sa'yo, gawin mo agad. Kailangan submissive ka. Hindi sa salita, kundi sa gawa. May isa akong ano sa inyo. Merong may magulang. Yung nanay niya, papunta ng palengke. Pinutusan yung dalawang anak. Yung unang anak, sinabi, anong tawag dito? Hindi. Maghugas ka ng pinggan. Kasi napakadami. Sabi yung una, oo ma, maghugas ako ng pinggan. Tapos tuloy ulit sa cellphone niya. Pangalawa, lutusan niya yung isa. Sabi nung pangalawa, yung dun sa yung panganay kasi una yung lutusan eh. Pangalawa, lutusan niya, sabi niya, pakihugasan na ulit yung pinggan. Alam niyo ba, sabi nung pangalawa, ayoko hugasan niya. Pero kinalauna nung umalis na yung nanay, ang gumawa ng hugas ng pinggan yung nagsabi ng, hindi na. Hindi ko gagawin na. Ngayon, sino sa kanila nagsabit? Pangalawa. Mabilis lang ang sagot. Yung pangalawa. Hindi to about na nagsalita ka. Na ako magsasabit sa iyo, Lord. Kundi kung anong gagawin mo. Ang submission is not about the word. It's about your action. Submission, mga kapatid. Be obedient. Katulad ni Samuel. Narinig niya yung salita ni Lord, katulad ni Abraham. No hesitation, nag-respond siya. Hindi siya nag-question o nag-doubt, nag-respond siya. Nag-obey siya, nagsabit siya sa God's authority. Sometimes, kapatid, kapag tinawag ka ni Lord, minsan maisip mo nakakatakot. Kung may challenging na namang gagawin. Actually, may mga thrill pag nanonood kayo ng mga nakakatakot na movie. Ano kayo yun? Ganun ba? The Grudge. Nakakatakot, di ba? Actually, ganun ang mga buhay natin. Hindi nga lang ganun lang yung pagkakakita natin. Pero sa spiritual realm, ganun pong nangyayari. Takot kayo dito sa nakikita nyo, hindi nyo pa alam. Pagtiwala kayo kay Lord. Be submissive to the Lord. If you stand the trial, your faith is increased. If you fall, you will learn self-distrust. Yung sinatabing self-distrust, yung hindi ka magtitiwala na sa sarili mo. Kundi magtitiwala ka doon sa nag-create ng heavens and earth. No objection can be raised to the representation of this passage as to God's proving Abraham, which does not equally apply to the whole structure of life as a place of provision, that it may be a place of blessing. Si Abraham, nung sumunod siya, mga kapatid, nung nagsabit siya, kapatid, sabi ni sa kanya, dun sa verse 17, I will bless you. At kung sino man yung mga kaaway mo, walang makakahawak sa iyo. Hindi kanila, kahit anong declare mo sa sarili mo, na dinideclare natin si Jesus Christ, no way from forms against me shall prosper. Yes, you declare it. But hindi mo ginagawa, hindi mo ina-apply sa sarili mo. Walang kapatid. Kailangan mo mag-submit through action. Undoubtedly response to the mandates of God. God often requires big sacrifice from those who want to follow Him. Ano po bang na-sacrifice nyo na? Sinanglan nyo na ba yung bahay nyo para sumunod lang kay Lord?
Ibinigay nyo na ba ang buhay nyo dito? Kinalimutan nyo na yung luma? O sadyang meron pa kayong hindi iniiwan? God often requires big sacrifice of those who want to follow Him. Mahirap mag-follow kay Jesus Christ kung meron kang bagahe. When Jesus was on earth, He required total submission from those who wanted to become His disciple. Kaya yung iba maraming ayaw maging disciple ni Jesus Christ kung sila maging member ng church. Kapatid, hindi ka makakarating ng langit ng member ka ng church. Kailangan mong gawin ang pinapagawa ni Lord. You have to be a submissive child. If you want to be like Abraham in the first century disciples, you need a level of submission comparable of theirs. Kung gusto mo. God isn't looking for a hobbyist disciple. Yung mga habitual lang, yung pupunta ka lang dito. Disciple ako ni Lord. Diba? He is looking for people who are believer who are prepared to sacrifice everything to follow Him. By submitting to God, you are ultimately walking in His step with His perfect will, honoring Him as the sovereign Lord of your lives. Submissive heart. If you have submissive heart, it must become from your faith to Jesus Christ. You must acknowledge God's sovereignty and surrender your worries. Trust God's plan. Obey even when it's hard. It's hard to obey, Lord. Obey. Submit. This is my last verse. According to Philippians chapter 2 verse 14 to 15. 16, sorry. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe as you hold out the word of life. Do not complain. Do everything without complaint. Do it for the glory of God. Kapag tinawag ka kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, kapag sinabi ng leader sa iyo, do it, gawin mo. Hindi ka naman ipapahamak yan eh. Huwag kang mag-advance thinking. Yung ginagawa sa church, alam nyo ganito, sabihin ko sa inyo, yung pagiging yung sa soul, o kahit anumang training, alam nyo kung kami lang, hindi namin nagagawin na yan. Yang soul na yan. Kami lang ang magiging leader dito. Pero hindi. Hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, lahat tayo maging leader. Amen. Yan po ang kailangan maging submissive kayo. Yun pong ibig sabihin na kailangan, kung anong pinapagawa ng Diyos, gawin nyo. Huwag nyo i-advance thinking kung anong meron kayo na negative. Hindi mag-i-increase ang faith nyo. Theology is very important. Ngayon, panahon na to. I know napaka-importante din ang faith mo to Jesus Christ, yes. But without the knowledge of God, lack of knowledge, papapahamak ka. Kapatid, kailangan ka mag-submit. Itong dapat natin gawin. To be submissive in God's authority, you must listen to God's voice, focus to God's command, and you have to undoubtedly respond to God's mandate. Amen. God be the glory.
Let's lift our hearts to Jesus tonight. Let's give Him the highest praises and worship. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your arms. I've ever wondered how much I love you. Every day I spend in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. I've ever
because that's God loves us. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. We worship you, Jesus. We believe, Lord, that the Holy Spirit is moving in this place because you're here with us, God. Hallelujah. You want to saturate this place with your power, Lord. I don't know how, say exactly how I feel. I can't begin. Tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Show the passion in my heart. Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you, like on the part of you, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you, your praise is like perfume, and lavish mine on you, till every drop is gone. Upon my love on you. I don't know how, say exactly how I feel. I can't begin. Tell me what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Show the passion in my heart. Can I express truly great I think you are, my dearest friend? And we lift our hands and surrender to Jesus. Lord, this is my desire,
love you, Lord. And it is our expression, God, to say to you in worship how we love you. Isn't it that we are here because we love Jesus tonight? We are here because not for anything, but we are here because we love Jesus. And you know, this 1 week we give everything to our work, to our job. We're so busy giving our time. But tonight, give this time, give this best time to worship Jesus. Amen. Do you feel the world is broken too? Do you feel the shadows dipping too? But do you know that all the dark will stop till light can get through? We do. Do you wish that you could see it all in you? We do. Is all creation longing? It is. Is it your creation coming? It is. Is the glory of the Lord to be delight within our midst? It is. Is it good that we remind ourselves of His? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to
na. Amen. 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 Ay, hindi pa ako magtitino na. Nakalimutan ko kanina eh. Welcome po natin si Hazel Bautista. Si Hazel Bautista. Amen. Nandiyan na sis. Maraming excited sa inyo ng share. At si Jennifer San Jose. Amen. Tayo sis. Tayo. Yan. Welcome. Ito na rin. Welcome mga kapatid. Tsaka silang dalawa lang. Amen. Praise God mga kapatid na nandito kayo. At salamat at ito ang pinatas dito ay si Jesus Christ. Walang iba kundi siya ay Diyos. At naniniwala tayo sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Nakalimutan tayo excited. Sensya na nakalimutan ko kayo kanina. Amen! Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat. Amen! So, tatapos po tayo sa ating tithes and offering. Are you blessed? Amen! So, tatapos po tayo sa ating tithes and offerings for God's preference in our offering. Amen. So, in Genesis 4:3-5, now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of a ground. In the course of the time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flocks and all their fat portion. The Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. Amen? So in this story, we have the very first parents giving birth to two sons. The eldest is Cain and the younger is Abel. Cain is a worker of the ground, a farmer, and Abel is a shepherd, and it's time for the brother of presents an offering to Yahweh. Hallelujah. The Lord, Cain brings of an offering of the fruit of the ground, while Abel brought the firstborn of his flock and their fat portion. So this brother had brought an offering before the Lord, but the Lord looks with favor on Abel's offerings and not Cain. Amen? So Cain is angry. He brought his offering and his younger brother gets the Lord. Favors Cain, countenance falls. We can see it all over his face and he's not happy. The Lord comes in Cain and asks him, "Why are you angry? And why has your faces fallen?" Has your face fallen? So yun po yung tanong. Why did the Lord regard or look upon Abel's offering more highly than Cain's? Let's look at Abel's offerings first. Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat portion. Abel is shepherd and is bringing the best of his flock and offering to the Lord. Amen? So ito po yun. Cain's offerings, while perhaps technically enough, was not offered with the right intentions. Doing right is not about doing good deeds. Amen? Doing good deeds is an outpouring of your heart being aligned with Jesus. Abel's offering was accepted because he sacrificed the best of himself. And the best part of himself is offered through a fat sheep. Doing right is not about doing good deeds.
Doing good deeds is an outpouring of your heart beings aligned to Jesus. Yun po yun. So, from the beginning, bringing our offerings to the Lord has been an act of worship and sign of the dependence and gratitude. When we bring offerings to the Lord, the acknowledgement that everything we have is from whom? From God. Amen. So we honor Him first in our best. Amen. So Abel was a shepherd and he brought God first the best of his flock. And the Lord was pleased with his offering. So do you want to give the best to the Lord? Amen. So we should like be Abel offerings to the best. So can we do? Can we give the gift to the Lord? Amen. So hallelujah. Let's give to the Lord our best offering. Amen. To the Lord, I will listen.
wonderful gift that you have given to us, Lord God. Lord, binabalik po namin ito sa inyong Panginoon po, Lord God. Heartfully, Panginoon. Lord, you bless it each and every one to us and in this church, Lord God. Bless this church exceedingly and abundantly, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon po, Lord God, sa biyayang pinupur out mo sa aming buhay, Panginoon po, Lord God. Lord, special, Lord God, sa aming mga brethren, Lord God, na walang trabaho, Lord God, at mga naghahanap pa, Lord God, ng best opportunity, Lord God. Ipagkaloob niyo, Panginoon po, Lord God, ang nararapat para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon po, Lord God. We honor you, we glorify your name, Lord Jesus. All the glory,